Magandang gabi sa inyo mga kapatid, ano? So ngayon po, pasensya na kayo, no? Medyo ginabi po ako, nagpahinga lang po ako kasi, to regain my energy po, no? So, andito na po ulit ako para magbigay sa inyo ng isang magandang reading, no? At kung ano po ang message sa atin ngayon ng Divine Universe. Ayan, okay? So, kamusta po ang mga puso nyo, mga kapatid? Kamusta po, no? For some of you, talagang natutuwa po ako, no? Nahihila nyo po yung energy ko, sa totoo lang, no? Natutuwa po ako kasi kahit na hindi tayo magkakausap, no? Talaga pong nahihila nyo, no? Natatawag nyo po ako, no? Kanina po may isa akong nakausap ko, no, na talagang nag-connect sa energy ko, no, kahit na po nagpapahinga ako, naramdaman ko po talaga siya, no. So, tingnan po natin, ano, kung ano ang message for the day. Yan. So, for those of you po na gusto magpa-private reading, ayan, so message me lang po at Lady Lee Elena. Pero I'm sorry po, no, hindi po talaga namin mabibigyan ng schedule yung mga wala pong payment kasi natatakot na po kami tsaka nadadala na po kami na yung pagbibigyan po namin pagkatapos sasabihin bayad na po kahit na binantayan po namin, ano, ng ilang araw pero wala pa rin po pumapasok na bayad, no. Syempre nakikita rin naman po yun sa transaction, no, at wala po talagang pumasok pero sasabihin bayad na, so wala na po kami magagawa doon, no. Si Lord na lang po ang bahala, no, kung sa mga taong ganun. Napakaliit ko na po sumigil, no, para talagang natatapat lang din po talaga siguro tayo sa mga sitwasyon na ganito. Kaya pagpasensya niyo po kung nagtataka kayo bakit payment first. Yan, kasi may mga ganyan po talagang sitwasyon. Yan. So, kung mapapansin niyo po ako bago ako mag-start, no, nagchichika muna po ako, no. Talagang mahilig po akong chumika sa aking mga subscribers, no. Lalo na hindi na po tayo iba sa isa't isa, no. Okay, ano po ba ang inyong message for the day? So, wala pa rin po akong alam, no, kung ano yung makikita natin for today. So, tingnan na po natin. Okay, tarot ang gagamitin ko po, no. Legal complications. For some of you, no, na nag-iisip na po na illegal, no, or ilagay sa legal na pamamaraan itong mga nangyayari sa inyo, no. For some of you, okay, guided po kayo, no? Guided po kayo ng Divine Universe. At wag po kayo mag-alala, no? Susuportahan po kayo ng Divine Universe sa mga, for those of you na nagpaplano na po na isampa na po ang kasong to o illegal, gawing legal na po, no? Ang kaso na to, no? Yan, for some of you nga po, yung mental energy nyo po kasi sobrang apektado na, no? Dito sa mga or hanggang ngayon kahit nagmo-move on na kayo, naapektuhan pa rin kayo, no. So kaya gusto niyo na ring illegal, no, o idaanin sa legal na pamamaraan. So that's one, gusto niyo magpa-legal action. Second, you have the willpower, desire and inspiration na labanan na po itong taong to or kalimutan na po talaga itong taong to. Kalimutan po at kayanin ang lahat ng difficulties, dala po ng sakit na binigay nitong taong ito. Dahil itong taong to ay sobrang greedy. Ay, wait lang po meron pa po ako. Pangalan, tanggalin natin. Ayan. So, home conflict, lack of support, no? Parang iniisip mo daw po na kakayanin ko, no? Kahit wala ka na. Kakayanin ko kahit wala ka na, basta andito sa akin yung mga anak ko, or kung wala naman po kayong anak or ano lang kayo, kakayanin mo po, no, kasi alam mo po na hindi mo na kaya yung pain. Ayan. So guided ka po talaga, no, guided ka po and i-bless ka po ng ating Divine Universe and up above, ano po, our Lord Jesus Christ. So nakikita ko po, no,
Number one, meron ka iniisip na legal complication, ano, or tinatakot mo po itong taong to na ipapatulpo mo, ipapaligal mo na siya sa paraan na alam mo, magmo-move on ka na, wala ka na rin balak balikan to, nararamdaman niya rin po, no? So, feeling ko po ang magiging title natin ano yung mga kinakatakutan niya at ayaw niyang mangyari, no? Na pwede nang maganap, no? So, ito po, nag-start ka na pong magdesisyon na mag-recover. Forgive in a sense na pinatawad mo na po ang sarili mo, no? Okay? Parang ang kinakatakutan niya po ay, isa sa mga kinakatakutan niya itong sinasabi na legal complications, yung pag-move on mo, yung pagre-recover mo, kasi nga itong taong to po, secretly po talaga, ayaw niyang makapag-move on ka, ayaw niyang maging masaya ka. Oh, ang ganda ng card mo, 2 forgiveness, 2 recovery, no? Magkatabi, no? Magkatabi. Dalawang magkatabi na recovery, no? So, talagang, ayan, no? Feeling niya, ayaw niya po, gusto niya po mag-fail ka, at hindi ka po makabangon sa lahat ng tinutusok niya sa iyong masasakit na salita, pagsisisi, sinisisi ka niya. Minamanipulate ka po ng taong ito, no? Minamanipulate ka po ng taong to na dahil sa iyo, nagkahiwalay kayo, dahil sa ugali mo and everything. Pero the truth is, he is just manipulating you, no? Minamanipulate ka lang po niya para po, para hindi ka po makamove on, no? And for those of you na hindi naman din po kinakausap ang mga persons nyo, no? Secretly po, no? Umaasa siya na hindi ka makamove on sa kanya at hindi ka kahit kailan, aayaw sa taong to. So, yun yung mga kinakatakutan niya na makamove on ka, gumanda ang buhay mo without him or her, at yung legal complication na pwedeng ihatid sa kanya at dun sa mga talatabis niya, I mean yung mga ex niyang babae o lalaki dyan, For those of you na gustong mag-abroad at gumanda ang buhay, go, okay? Go po, no? Isa po sa kinakatakutan niya is yung magkaroon ka ng sarili mong kita or kumita ka ng mas more than sa kanya, no? At ikaw ay makaka-move on talaga at gaganda pa. Natatakot po siya at kinakatakutan niyang mangyari yung mas makita niya na mas gaganda pa yung buhay mo nang wala siya. Mas nag-improve yung buhay mo, mas gumanda yung buhay mo. Yan. Doon po siya magiging burned out and stressed, no? Pag nakita niya po na yung buhay mo ay gumanda rin po yung yung buhay ng pamilya niyo, no? Nang wala siya. Isa po yun sa mga kinakatakutan niya na maging okay kayo without him. Kasi pag naging okay kayo without him, siya naman po yung hindi mapapakali. Siya po yung hindi mapapakali sa buhay niya. Po kayong mag-alala. Okay? Leaving home, making decision, iniwan ka po ng taong to, nag-decide po siya na mas piliin yung iba kaysa sa'yo, no? Pero wag ka po mag-alala, no? Darating ang araw, may balik po ito. For some of you, nagpunta ang asawa sa abroad or asawa or girlfriend or kahit sino pa yan nakarelasyon nyo na pumunta sa ibang bansa pero akala nyo po gaganda yung buhay nyo, yung pala po hindi nyo na in-expect na yung pala ang ikasisira ng buhay nyo, no? Oh shucks, maraming makaka-relate dyan. Ayan po, no? Akala nyo po, gaganda yung buhay namin. Pero, anong nangyari, no? Napabayaan lalo yung pamilya. No? Nag-enjoy, nagbinata, nagdalaga. Oh my God. Naging makasarili, no? Inuna na po yung pagbibinata, pagdadalaga, na yung pagiging possessive, yung greediness niya, no? Yung pagiging self-centered niya, lahat po, no? Yun po ang nangyari. Imbis na alagaan ng pamilya, pagandahin ang buhay nyo, iba ang nangyari na. So, this is also a sudden shock sa iyo, no? But now, parang may realization ka na
no? There's sudden awareness na isip mong tama na, pagod na din ako, no? You have to choose happiness, sabi mo, this time, sarili mo naman. Well, opo, pero kahit ganun po yung iisip mo, lagi naman po siya laman ng isip mo. Hindi rin po siya makawala-wala sa isip mo. Parang nanirahan na din po siya dyan sa isip mo. No? Nasimula pagising mo, hanggang gabi, siya at siya pa rin po yung naiisip mo, no? So, ang kinakatakutan niya pong mangyari, isa sa mga kinakatakutan niyang mangyari ay yung mawala na siya totally sa sistema mo, no? Hindi niya rin po kakayanin na wala ka na sa sistema niya. Wala na siya sa sistema mo. So, isa po yun sa mga kinakatakutan niyang mangyari. Yan. Sorry, uminom lang po ako. Para hindi po ako matuyuan ng... Ayan, no? So, yun po yung mga isa sa kinakatakutan niya, no? And isa po sa kinakatakutan niya, yung maging free ka na talaga at mag-explore ng new happiness for you, no? Kasi po, pag ikaw na po ang nagloko, ikaw na po ang naghanap na ibang options, hindi niya po kakayanin, ano? Mabubwisit po siya, hindi po siya mapapakali, maaaliggaga siya. And for some of you na mga nasa abroad ng asawa at gusto mo ring mag-abroad, no? Naku, sinasabi ko sa iyo, pagsisisihan niya ng malupit kapag ikaw na yung nagkaroon ng iba. Ayan, no? Meron siyang talagang deception, insecurity, tactics, and strategy. Okay? Pero, pag ikaw na gumawa sa kanya nito, ayaw niya, no? Hindi siya papayag, no? Kailangan, kanya ka lang, hindi ka lang makakamove on. Ano to? Gusto niya, antayin mo lang siya buang. Okay? There, pag nagkaroon ka ng financial security, na marirealize mo na kaya mo pala, no? Kaya mo palang buhayin yung mga anak mo, kaya mo palang mabuhay ng masaya, kaya mo pala na mag-isa. Ayan. Kaso ang taong to, no? Kahit ganyan na mararamdaman niya, sabi ko sa iyo, lahat ng kinakatakutan niya na ayaw niya mangyari, pag nangyayari na o mangyayari na, may excess pride pa rin to, no? Hindi pa rin ito aamin. Kahit na may punishment na siya, ayan o, punishment, meaning nasasaktan na siya, feeling niya nakakarma na siya, taas noo pa rin to, no? Matigas ang mukha nito, mga kapatid. Sobrang tigas ng mukha nito. Sobrang tigas ng mukha nito. Talaga lang. Lack of commitment sa lahat naman po ng mga sinasamahan niya ngayon, babae niya ngayon, lalaki niya ngayon. Never po siyang, wala po sila talagang 100% a serious commitment, ano. Kung mapapansin niyo po nandito, lack of commitment. Maaaring ito po ay akala nila seryosohan lang. Pero there will come a time, taga mo sa bato to. Pag nagka-problema sila, maiisip at maiisip niya kung ano yung nawala sa kanya na sinayang niya. Kasalanan niya yun. Ay, nako, mga taong ganito. Masahihin tuloy. Balasahin po natin mabuti. Yan, sinasabi tuloy sa inyo, baka for those of you, kailangan nyo mag-relax, no? Magpamasahe. Parang nasabi ko sa isa kong message. No? So, ano na ba? Tanggalin mo po yung mga unresolved issues niyo pong dalawa. Huwag mo na pong asahang maaayos. Bakit? Kasi hindi naman po ito aamin, no? Hindi po ito aamin sa iniloko kanya. Hindi po ito aamin na may kasalanan siya. Ang aaminin niya po at sasabihin niya po sa iyo, kasalanan mo, ugali mo, ikaw lahat may kasalanan, etc., etc., etc. Yan po ang papalabasin niya, no? Meron po siyang emotional baggage, no? Yung emotional baggage niya po, hindi niya yan matatanggal, no? Kaya iisipin at iisipin ka po talaga nito. Akala mo po, nakamove on na siya. Naku, maniwala ka dun. Wala pong tatagal din sa kanya. Kahit pa sabihin mo, halimbawa, tumagal yung mga kabit niya o tumagal yung person niya sa person niya, still, they will not be happily
live happily ever after, no? Parang hindi po sila magiging masaya at all, no? Ayan. Lagi po yung may away, no? Wait, susulat ko lang po pala yung ating title. Kasi po baka makalimutan ko. Yan. Kasi po makakalimutin na po ako eh. Yan. So, nandito yung ating title. Ay, sorry. Isa po talaga pagka nagkaka-ages ko, nagiging makakalimutin, ano? Yan. Kahit ano pong pagmamalaki nito, kahit ano pong pagyayabang nito, mayabang po talaga itong taong to. Sobrang hambog, sobrang mayabang, pinagkakalat ng patay na patay ka sa kanya, o gusto mo pa rin siya, or nakikipagbalikan siya sa'yo, or sinasabi niya sa'yo hindi na kita babalikan, kahit wala ka namang ginagawang move, no? Someday, there will come a time na he will reach out to you. He or she will reach out to you. No? Kahit mayabang po ito or what, magpapapansin at magpapapansin po sa iyo ito someday. Pero, naku, for some of you, nakikita ko, ikakasiya pa nila. No, huwag kang marupok. Kailangan mong labanan to kung ayaw mong ganituhin ka na ulit ng kahit na sinong tao. Okay po ba? Naiintindihan niyo po ba yon? So, yun nangyari lahat sa iyo. This is a sudden shock, no? Noong umpisa. Pero for those of you, sa iba, hindi na po sudden kasi paulit-ulit na lang pong ginagawa sa kanila ito. Na minsan, hindi na po maganda, nakakasira ng mental health, no? So, yun po ang nakikita ko dito. There's fear, there's sadness, there's loneliness. No, hindi po talaga totoong masaya, no? Kasi po, there's fear, may takot siya, oh. May sadness, may takot siya na makamove on ka. Ito yung mga kinakatakutan niya. Isa talaga sa mga kinakatakutan niya at talagang sinasabi ko sa'yo, ikakalungkot niya at ikakabagsak niya pag nakita na niyang masaya ka na wala na siya sa buhay mo. No? Sira ulo tong lalaking to, pero ayaw ka po niyang makamove on. Ayaw ka rin po niyang mapunta sa iba. Gusto niya po nandyan ka lang, waiting for him. No? But no. No? Tama na po. No? Gusto mo ba 10 years of your life ganyan? No na. Okay? Hindi pa po dito nagtatapos ang kwento ng buhay mo, kapatid. No, no, no. Okay? Okay? So, ngayon, pag ito po, na magtataka to, pag biglang dinedma mo siya, or kahit na anong parating niya sa'yo or palabas niya sa'yo, hindi ka na naaapektuhan, maniwala ka po sa akin, no? Pag naging misteryoso ka dito sa taong to, yung hindi ka na naghahabol, yung hindi ka na iyak ng iyak, hindi ka na naghanap, bago pa ba yung asawa ko, tingnan mo po, hahabulin ka po nito dahil sa pride niya na hindi ka po pwedeng mag-move on. Basta kailangan po dalawa kayo sa buhay niya, pero ikaw, isa lang siya sa buhay mo. Eh di wow, di ba? Cold heart, matigas po ang puso nitong lalaking to, no? May pagka-bitter po ito, kaya grabe po itong magsalita. Napakasakit po nitong magsalita. Kung pwede pong ibintang sa'yo, pati pagkapatay ni Rizal, ginawa na po niya. Sobra po talaga to, naku mga kapatid. Hindi ko po alam kung bakit nakatiis ka na ilang taon, because this is may power tripping po ito, no? Dinodominate ka po nito.
no? For 2024 po, sinasabi, no? Kailangan mo mag-move on. You have to find new ventures na will bring you prosperity. For those of you, sabi ko sa inyo na gusto nyo mag-abroad, go! Mag-abroad lang po kayo, no? Because you will have a new journey there na gagaling ka, no? At magbibigay pa ng prosperity and fortune sa'yo. So, wala kang dapat pagsisihan, wala kang talo, no? Kailangan mo na explain sa pamilya mo bakit mo kailangan magtrabaho sa abroad. Kailangan mo ipaliwanag mabuti sa mga anak mo, no? Napapaano kayo kung hindi mo gagawin to, no? Ayan, no? Magiging maganda po ang pasok sa'yo ng pera. Kaso, may nakikita po ako na pag nag-abroad or nag-iba ng mundo, may makikilala pa po kayo. Ayan, no? Kitang-kita po eh. Ayan, no? Pero po ako, para po sa akin, mag-heal muna po kayo before entering into another relationship. Please, no? Please lang po. Clash of interest, hindi kayo talaga magkakasundo nito kasi lagi siyang tama, wala siyang pagkakamali. Again, there's coldness in his heart, no? Pinipilit niya po at kinukumbinsi niya yung sarili niya na dapat maging cold na po siya sa'yo. Ayan, no? May depression po siyang nararamdaman, lack of purpose, no? Yung buhay niya po ngayon, walang direction, walang purpose. Hindi katulad nung nandun ka daw sa kanya, grabe ang purpose niya sa buhay, ang direction niya sa buhay. Nung nawala ka, nawala na rin po siya. Naging dissatisfied siya sa buhay and lack of inner joy. Panay kalaswaan lang po ang pinagagawa niya ngayon, no? So, ikaw, you have to free yourself and have self-acceptance, no? You have to balance daw po na hindi po agad nilalapitan ka minsan o nagme-message sa'yo, eh gusto ka na ulit. Meaning, minsan po kasi may deception, eh, no? Iba po ang kailangan sa mahal, okay? Iba ang kailangan sa pagmamahal. Fear of change, no? Ganyan siya lagi. Frustrated, no? Ayan, no? May frustration siyang nararamdaman. Kaya frustrated siya ngayon. Malamang ngayon, naglalabasan ng mga tunay na ugali ng mga other persons nila, no? Kaya ganito, no right choice, wala silang tamang ginawa simula nang ginanon kanila. Tandaan mo yan, no? You have to change your life, no? Ito po yung bilog, kailangan mo pong baguhin to. Well, nakikita ko naman po for some of you, may mga unti-unti na po talagang binabago ang buhay at ginagawa nyo pong inspirasyon. Salamat po na marami itong Lady Elena na channel natin para po marinig nyo lahat ng readings at talagang sinasa puso nyo po, no? Then you'll have to find your peace daw po, no? Magkakaroon po sila ng group conflict, no? At pwedeng mag-lead din po sa separation or give up na, overwhelmed kasi yung mga nangyayari, no? And then, sa iyo naman po, habang ganyan nangyayari sa kanila, you will have success, confidence, happiness, and joy. Nakakatuwa, 2 beses po lumabas yung success. So, yung cards mo po, no, may mga tabi-tabi like the recovery and 2 beses lumabas yung recovery sa card mo. 2 rin po lumabas yung success, no? Darating ka po doon, no? Success, happiness, confidence, and joy. Success and end of phase, meaning tatapusin mo na yung ganyan na klase ng buhay mo. Otherwise, you will be stuck sa sitwasyon ganito. Sinasabi ko lang po sa'yo. Ang daming ginawa na impulsive decision na yun, no? Na hindi talaga pinag-isipang mabuti. Distraction daw siya sa pag-move on mo. Ito. Ayan, there's emptiness and emotional loss, no? Confusion, no? Chaos and brutality. Ayan, again, fresh start. What is happening to you? Ulit-ulit ka. Ibig sabihin, matigas daw siguro ulo mo, kapatid. Kasi kahit na ano nang sinasabi or paulit-ulit na yung cards ko, hindi mo pa rin daw po binibitawan. Totally. No? I'm not saying hindi mo trinay, but hindi mo pa po siya tinatry further. No? Para malaman mo, no? Paano darating sa iyo ang blessing kung hindi mo daw to pakakalawalan? You have to leave your home and to move forward, ano? Because wala na pong babalikan dito. This is a broken family and shattered dreams, no?
Sacrifice. Dami mo po sinakripisyo dito. Impulsive po ito. Action na yan. Mahilig po siya sa adventure. No? May self-confidence po siya and competency. No? Na kaya niya po makipagsabayan kahit kanino. Friendship, ibalik mo po yung mga kaibigan mo, no? Isa po to sa mga kinakatakot niya na ayaw niya ibalik. Ayaw niya po kasi sa iba sa inyo, ayaw po sa mga kaibigan nyo, no? Kaya ang sinasabi ko po sa inyo, ibalik nyo. Try to enjoy your life, no? With your friends, no? And then, tanggalin ang stress and burnout. Ayan. Ayan po, mga kapatid, no? Kitang-kita, klarong-klaro. Ito yung mga kinakatakutan niya. O ito po yung mga ayaw niyang mangyari at mga kinakatakutan niya na sooner or later wala siyang choice but kailangan niyang harapin na mangyayari ito. Gaganda po ang buhay mo without this person, no? So huwag mo pong pahirapan ang sarili mo, kapatid, no? Kailangan mo po ito, no? Kailangan mo po talaga ito paglabanan, ano? At pagsumikapan, yan. No? So, I hope nagustuhan niyo po ang ating free reading for today. Maraming pong salamat for those of you na pinagdadasal po ang health ko. Nakikita ko po sa mga comment section nyo, sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, sa lahat po ng nagbibigay ng comments, ng likes. Maraming salamat po at sa lahat po ng nag-subscribe. At pakiusap lang po, baka pwede nyo po i-add, no, yung sarili nyo sa membership ko, no. Baka pwede nyo po akong baka pwede po kayo mag-member, no. Hindi ko po alam yung mga ganun, no, pero sabi po, pakiusapan ko kayo sa dami-dami nyo po, ang dami nyo po, baka pwede po kayong maging member ko, no. All you have to do there is to click, no, makiklik kayo doon na be a member, no. Makiklik lang po nyo yun at talagang magiging member na po kayo sa ating channel. No? Minsan may mga videos tayo na papalabasin lang for our members, no? Kasi may mga ganun po. So, ayan, no? So, that's your reading for today, mga kapatid, my brothers and sisters. Maraming pong salamat sa lahat ng suporta niyo po sa akin. And I really appreciate each one of you, no? Salamat po na marami at sana huwag nyo rin po akong iwanan. Huwag kayo magsawang manood sa aking mga free readings na pinapadating ko po sa inyo. Pinaparating ko sa inyo ang message ng Divine Universe at ng Tarot cards. No? Sometimes po kahit hindi yun yung nararamdaman ko para sa Tarot cards, pero kasi babae rin po ako, naaapektuhan din po ako, no, pag niloloko po yung mga kapwa babae ko. So, minsan po pag ako lang gusto kong sabihin na, ano ka ba naman? Iwanan mo na yan, ganyan. Pero pag Divine Universe po ang nagpakita sa baraha, minsan kailangan ko sabihin na may pagmamahal naman po, no? Hindi lang sa tamang panahon at tamang paraan at talagang nagloko lang po ito at sumobrang sama ng ugali, no? Yun. So, maraming pong salamat ulit, no? Napakadaldal ko po kahit wala na akong boses. Napakadaldal ko pa rin po pag kayo ang kausap ko dahil sobra po akong komportable sa inyong lahat. So, maraming salamat po and may God Almighty bless you all and the Divine Universe. Maraming pong salamat. And for those of you again na gusto magpa-private reading, just message me po sa Lady Lee Elena, no? At sasagutin po namin kay agad. Sorry po sa mga sinasabing hindi kami nakakasagot, but as of now, lahat naman po nasagot namin and wala po kaming iniiwasan o kahit na sinong tao, anong level ng buhay mo, you are welcome here sa ating channel. Atin po ito. Okay? Maraming po salamat. Again, good night and may you have a very peaceful night ahead of you. Thank you so much, mga kapatid, and I love you all, and always please pray for me po. Pray for me. Thank you so much po, and I will also pray for all of you, my Lady Elena's family. Okay? Maraming pong salamat from the bottom of my heart.
Thank you po, thank you po. And for you, Divine Universe, Almighty God, maraming salamat po for all the blessings and sa lahat po ng messages na gusto mo pong iparating sa aking mga kapatid ngayon, no? I will respect all the readings, no, na nakikita ko po sa tarot cards at hindi po ako magsisinungaling sa inyo. I've always been honest, no, sa energy ng tarot cards natin lahat and oracles, no. I have to be honest with you po na hindi ko po sariling opinion yon. I am not biased, pero kung ano po yung nakikita ko, babasahin ko po sa inyo yon. Again, good night everyone, and may God bless you all. Thank you.